Startup Podcast page is co-produced by One CFO, Credit Hero, Y Spaces, Simp, Tuala, Gig Genius, Schooltech Bedfolio, and Red Circle Global. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Live tayo ngayon dito sa Y Spaces BGC. And we have a very interesting startup, Gigs Super App. And we have the founder and CEO and COO, Roy Gonowon. Hello Roy, kamusta? Okay lang. Very, very good. Masarap sa pakiramdam na I'm here dito sa Startup Podcast PH. Of course, maraming salamat for giving me the opportunity as well na maihayag natin or maibigay natin yung mission, vision, as well kung ano ba yung gigs. Ano ba yung gagawin ng gigs for the workforce and for the economy. Actually, mention ko lang din no, na ikaw ang pinakaunang sumagot ng Google Form ng Startup Podcast PH. Kakagawa lang namin nun nung Google Form na where startup founders can sign up. Then dun kami, yun yung parang queue din of interviews. Ikaw yung pinakauna. So I wanted to share that na ikaw actually yung pinakauna at ikaw din unang interview na nanggaling dun sa Google Form na kakagawa lang. Anyway, sige, so you mentioned din kasi kanina that you have actually a business din but you're starting this startup, si Gigs. So sige, diretso na ako sa tanong, Roy, ano nga ba ang Gigs? So Gigs kasi it's a security verified platform. It's like a social community for workers that will give, multiple income streams sa mga labor sa workforce natin in the economy. Mm-hmm. So ang kagandahan dito kasi sa Gigs, we are pushing yung empowerment, workforce empowerment. And maybe you will gonna ask me kung bakit, kasi most of the dito sa problems of the Philippines ever since pa is yung unemployment. So parang sabi ko, lahat walang opportunity to grow, or if ever limited na walang buying power ang tao, kasi syempre limited nga lang, and as well yung mga provincial rate, yung mga irregular jobs, yung contractual system. So gigs is the is the answer na nakikita ko na can help also the economy as well yun sa problema natin sa unemployment. Mm-hmm. Just to dig deeper, kasi ang unemployment malaking problema yan, obviously, and gig, particularly yung word na ginamit dito, gig. So I think this is yung work na gig style. I think gig, Yes. Maybe you can share more about that, pero just to be more specific dun sa problem na sinasolve ng startup. Bukod sa unemployment, ano ba exactly na parang kulang ba talaga sa trabaho ang Pilipinas, or kulang sa connection, or parang kulang sa paghahanap ng trabaho? Andiyan naman yung skills, andiyan naman yung talents, andiyan naman yung employers, hindi lang talaga nako-connect, or kulang ba talaga? So parang is it a job supply problem, or a gig supply problem, or a mismatch kumbaga nung connection ng mga gusto magtrabaho tsaka nung mga may trabaho, nung mga trabaho na pwedeng ma-connect? Actually right now, kasi kung titingnan natin dun sa mga sinabi mo, most probably tama ka dun sa connection sometimes, especially if you are looking sa mga social media right now, masyadong magulo, and then people are very skeptical in kumbaga hiring other people as well. Kumbaga tayo, kung magkaroon man tayo ng trabaho, for example, may work ako ngayon, but the problem is tsatsagain ko kasi the demand or yung opportunity is yun lang na may bibigay, especially if you are in the province. Most probably, you will go either dito sa Manila, di ba yun yung nagiging problema, kasi mas mababa ang pasahod doon, or there's no opportunity talaga doon sa probinsya. Now, gigs, ang kagandahan lang kasi, it's like, pupuntahan nyo is a platform na pag kailangan mo ng trabaho, kailangan mo dumiskarte, kailangan mo kumita, you go there. Hindi siya yung masyadong, let's say, there's a lot of platform. But if you will gonna see, especially, it's okay ba if I say this, kumbaga LinkedIn. Yeah. Diba? Most probably, I can go in Facebook and look for a job. The problem is sobrang lawak niya. So, yun yung gana kong gawin, natin siya. Kumbaga, i-compress mo siya. Na kung ano yung kailangan ng tao, yun yung pupuntahan niya. And LinkedIn,
those executives, Mm. corporate jobs, they go there. Kasi Tama. para doon talaga siya. Tama. Oo. So, ganun din ang gigs. But the good thing sa gigs is, I want to empower the individual itself. Ah, Still filling out loan applications for your business? Yeah, thought so. Save your time. Grow your business. With Credit Hero, one online application gets you loan offers from multiple lenders. Apply for a business loan now. Visit credithero.com. if I may add, may tatlo ako naisip na parang not really competitor, pero parang pinupuntahan nga ng mga tao looking for jobs. LinkedIn, one. Pero LinkedIn kasi, it's now very corporate. Yes. Hindi naman doon hahanap ang ordinaryong Pilipino. Magli-LinkedIn ka kung parang nasa corporate space Sector, ka. industry. Oo. Second, Indeed may Indeed. Tsaka Yes. may JobStreet. Pero, come to think of it, when you mentioned kasi yung parang minimum wage na provincial, parang, I think medyo biased ata si Indeed tsaka si JobStreet sa Metro Manila. I think wala dun, parang less dun yung localized na job or gig market. And I believe yun din ang gusto nyo ma-solve. Yung equality din na even if nasaan ka sa Pilipinas, even if hindi man yan full-time work, a gig, a freelance, a short job, mas makikita yan sa gigs. Tama ba yun? Yes, very true. Kasi ang isang tatamaan dyan, bukod sa we are reducing the unemployment, ang tatamaan dyan is ang provincial rate. Kasi in gigs, meron na talagang base rate. So, even you are outside of Metro Manila or in Metro Manila, it's the same. Kung karpentero ka, same tayo na magiging base rate doon. Kasi the labor itself, yun yung value eh. Okay. And one thing is, meron tayong tinatawag na na parang sa e-commerce, na pag maganda yung mga products na binibenta mo, by rates siya, badge. If you are good, you can also, like for example, 1,000 is the base rate for that particular job or gagawin. You can ask for more kasi depende yon sa galing mo. Parang rating system siya. May isa pang value. 'Di ba sa Grab, may mga rating. Yes. Makikita mo yung mga although Grab ngayon parang medyo lahat naman 5 stars eh. Pero Yes. anyway, makikita mo yung mataas yung stars. So dito rin, bukod sa sa LinkedIn or sa corporate, parang ang i-judge lang yung performance mo by your previous employers and makikita lang yun medyo privately. Yes. Dito, mas public siya and mas democratized yung, and kumbaga, pwede mong mapakita sa lahat ng tao na, let's say, carpenter ka, 5 stars ako sa carpentry kasi ito yung binigay ng mga previous Ito yung- employers or clients ko. So, if merong next na carpentry job, kumbaga na-build ko yung You're portfolio. in the top 10. Oo. And then you can bid for that one. So, hindi lang siya na kunyari 1,000 lang. That's the starting. Pero kung magaling ka kasing karpentero or barber, barbero, magaling ka eh. So, most probably, yung value mo, you get the point. And one more thing, sorry. Yes, Chris. Dito kasi, ang gusto ko rito, it's not about only one, sabihin na natin, one skills. Dito, we want to help kumbaga, the gigs partner. In what way? We want to upskill. Hindi lang, kumbaga, hindi lang siya naka-focus sa barbershop. So, most probably, if you have, kasi I believe, ang tao, hindi lang naman isa ang alam gawin eh. Eto, ganito. If I'm a I'm a barber, most probably, I have my own motorcycle. I can do errand as well. So, another job. If I'm like, I do, sabihin na natin, composition kumbaga, singer ako, I can do also that job. So, dito, hindi siya mapapako into barber lang ako. Yung passion mo, yung skills mo, yung expertise, lahat yan gamit mo. Kasi it's like a business of yourself eh. It's like a business, kumbaga, profile of yourself. Gamitin mo kahit ano. Basta dito, madiskarte ka, hindi ka mapili, magkakapera ka. So, you mean ba pwedeng sa gigs? Kasi it's a super app, it's an app and para may profile ako, no? So, para makikita ng mga tao na,
Singer, 5 stars. Carpenter, 5 stars. Yes, kung yan ang Or, gusto mo gawin. Kasi hobbies mo yan, expertise mo yung gusto mo yan, at magaling ka dyan, may certificate ka dyan. Of course, like for example, sabi ko nga, yung mga ibang like welding, things na ganun. Kasi may mga NC2 or something, yung massage, yung mga medyo So, we need also to verify din. At least, kasi nga verified and secure talaga na yung mga pumapasok or yung mga magiging gigs partner is talagang kumbaga well-equipped on their field, or kumbaga meron silang mga portfolio rin na maipibigay. Hindi lang portfolio. Yes. I believe ang revolutionary dito kasi for the longest time, yung sa mga corporate nga, ang power ng hiring ay nasa employer. Ito somehow shift niya to giving more power to not really the employee, kasi ang mangyari dito para ka ng self-employed that you are offering That's your the word, services. self-employed. You have your own time, you have your own negotiate. You can negotiate with them. Kasi kumbaga, yun yung dun yung word talaga, self-employed, na isa pang tinatamaan dito yung work-life balance. Nagets mo? Na dito, even nawala ka ng trabaho kasi lahat ngayon ang setup is 6 months. 6 months probationary. After that, kasi ako naging trabahante rin ako eh. After that, 2, 3, 4 months, wala na naman. 6 months, meron. Up to 4 months, wala. So, ito yung isang gap na para dun sa bridge na yun. Kumbaga, gigs will be the bridge of the gap. Just before I ask about the app mismo, very curious tuloy ako sa paano mo talagang na-conceptualize ito. I mean, parang parang ang focus rin kasi talaga, hindi yung parang traditional career path, kundi yung gigs na you can actually serve, you can actually have mga gigs nga, kumbaga mga trabaho. partners, yes. So may parang may hugot ba to, or may pinanggalingan ka ba, or parang paano mo nakita na kailangan i-solve to na problema bukod sa unemployment parang and itong app yung makakasolve nito, something like that. Well, basically lahat naman kung if you are watching some mga big companies na lumaki, sometimes minsan yung kaya nila nabuo yun, it start first dun sa idea and experience eh. Yung experience kasi nung time na last year, yung anak ko nasira yung dun naka-sexualize. Di busy ako. Siyempre, bare month yun. Medyo busy kami sa logistics as well sa agency ko rin sa... Yeah, you have an agency. You have an insurance agency. Non-life insurance agency. Okay. I have my own non-life insurance agency. Nasira nung anak ko yung yung pintuan ng CR. Sa bahay. Sa bahay, nasira. Tapos ng time na yun, yung kasambahay, syempre may boy din kami, kasambahay. Wala nung time na yun kasi nga, it's peak season, tapos nagbakasyon. So, sabi ko, parang na-realize ko, kailangan mong ipaayos. Even I have money, I have these tools. If wala akong kilala sa lugar namin. So sabi ko, bakit kaya hindi ako gumawa ng isang na pag kailangan ko dyan, within the community, marireach out agad nila ako. Or, kasi tingnan mo ito, just to give you the concept. Ikaw, sa lugar nyo, how many lawyers you know? Lawyer? Kumbaga, may mga kilala kang lawyer within dun sa community nyo. Sa barangay nyo na lang. Actually, meron kasi meron na. Kasi I live in malapit ako sa Camp Crame dati. So, mga police doon. So, maraming mga lawyer firm doon. Okay. Pero anyway. Well, so, supposedly ganun. Pero sabihin na natin, tubero na lang. Kung may kilala. Ito ngayon na-realize ko Sorry, masigit lang din ako Imbis na nag-post pa yung mga tubero, mga lawyer sa poste ng kuryente, dito na sa gigs, di ba? Dito na lang makikita. That is how it will work Kasi ganito yan. Ang push kasi namin is within the community. Actually, ang komunidad, ang magiging partner namin dito. Bakit? Once na nangailangan tayo ng isang serbisyo, automatic, sino yung papapasukin natin sa bahay na trusted natin? Yung kasi nung nagkakaroon ng pero if meron basbas within the community at nakakapagbigay tayo ng trabaho dun sa mga tao dun within the community, it's very easy for us. Yung magiging ecosystem, yung flow ba? So meron. Even Eran. Di ba? Even Eran. Kahit tambay, mabibigyan natin ng trabaho rito. PWD, single parents.
So, Basta magaling. basta magaling, kaya niyang gawin, capable siya, nagkasundo kayo, that's it. That's the negotiation, tapos. Ito yung isa pa nako-combine niya, no? Dati kasi may yellow pages eh. Pero, tsaka yung mga posting nga sa mga poste ng kuryente. Pero, while dati doon ka titingin, hindi mo alam kung reliable yun, totoong mabait ba yun, magaling ba yun. Dito sa gigs, kaya dito sila mag-post kasi yung mga naghaharap ng work, yung naghaharap ng service, can also check if they are legit and good in their job. And also, I have this system na rin. It is, sabi ko I want to integrate AI as well with this. So, syempre, AI na tayo ngayon. Another thing kasi, sabi ko, kailangan verified lahat ng partners. Kasi iniiwasan ko yung scams. And as well, eto guys yung lahat ng mga magiging customer as well dito, may verification din. Hindi kayo magkakatagpo parehas kung hindi kayo ma-verify dyan. You cannot also, kumbaga basta lang kung sino-sino service ang kukunin mo na hindi verified namin. As well, yung customer na kukuha na kailangan mo magpa-verify din. May facial and biometrics verification para talagang pagdating, ayun at ano yung napag-usapan between ng workers and ng customer, yun ang mangyayari. So lahat dito talagang systematic na nagawang ko rin, kumbaga sabihin na natin, through the past experiences as well, nakikita mo yung mga nangyayari. So yun na yung mga in-anticipate ko rito. Kaya nga super app siya. And hindi siya toxic app. Super app that gives value, guys. That gives value to the apps itself. Yun. Yeah, sige. Speaking of the app, ideally nga kung ako naghahanap ako ng let's say tubero or let's say carpenter, taga-ayos ng pinto, ideally makikita ko lahat ng kung ano yung gusto ko service, makikita ko dun. At the same time, need din nung mga profile or account ng mga carpenter, ng mga tubero. So, paano nag-work yung app? May account ba both? May account ba yung work provider and yung naghahanap ng service? So, paano siya? Can you explain lang din yung app? Okay. As I've said, it is not a parang landing page or typical na apps lang na pupunta lang kayo pag gusto nyo lang hanapin yung mga services that you need. What will happen here, it's like a social media. Social community talaga siya. Kumbaga, pagpasok mo ron, pupunta ka ron, you can post. Kung masaya ka ngayon, you have motivation, ganon, you can share. Same lang din sa mga gigs partner. But of course, ang gigs partner, they can also share yung mga nagawa nila. Yung kumbaga, they can post also yung daily vlogs nila. Kasi that's marketing eh. Nung makikita rin ng mga tao. So it's siya. Kumbaga, kung titingnan mo, it's sabi ko, non-toxic social media because I want value lang doon. Ngayon, baka paano yung fake news, AI something. So yun yung wini-workout namin na magkaroon ng AI na ng mga ganun to block those things. Kasi ang gusto lang namin more on business, more on kumita, more on upskilling, and also yung mga basta positive ba na mapapakinabangan ng bawat tao, either you are a consumer or you are a gigs partner. And one more thing, we want to collaborate with the government dito. Like TESDA, LGUs, as well yung mga DMW, DOLE. Kasi this is Kaya kanina yung sinasabi ko, it's parang gusto namin maging digital backbone of the economy pagdating sa workforce. Where workforce can meet each other. Pero so basically medyo pantay-pantay yung account whether you're a gig provider, yung tagagawa ng service or naghahanap ng service. Yes. Then you can just post if naghahanap ka or gumagawa ka ng service. If I may ask, this is a startup pa rin, So, ano yung parang business model naman for gigs dito? How can gigs get revenue naman? Or ano yung model for that? Okay, most probably, gigs can earn from this because of the service. Ito yung sinasabing, we will, cut. Of course, you are using the platform and we are business as well, so kailangan namin kumita. Pero yung cut, it's not about yung totaling sobrang laki. Kumbaga tinitingnan namin kasi nakikita ko, based on sabihin na natin ang Cash Grab o whatsoever na mga platform ngayon. So, doon na lang rin namin tinitingnan na kumbaga magkano ang i-rate natin. Pag sobrang talagang emergency yung errand,
eto yung rate niyan. Pag hindi naman emergency, by booking, eto yung rate yan. And it depends pa nga yung magiging usapan nyo. The only thing is you're using the platform to connect and to meet each other. And then, of course, next is ads, of course, ad revenue. Then after that, bukod doon is sabihin na natin yung mga business partnership. Kasi we are welcome We are welcome. We welcome businesses as well. Maliit ka man o malaki, welcome ka sa gigs. And as I've said nga kanina, earlier, I want it like a ecosystem. Hindi siya yung parang maka-workforce lang siya. Hindi ganun ang feeling ko in the future. And I have a lot of plans with this one as well. Fintech, ipapasok ko rin siya. So kaya tinawag ko siyang super app. Kasi hindi siya parang, hindi siya ordinaryong app. Basta ganun, hindi siya ordinaryong app. Tsaka para siyang social ecosystem din siya nga. Parang Facebook, for example, or LinkedIn. Free naman kasi si LinkedIn and Facebook. Pero meron silang model. Parang yung una mo sinabi, it's like subscription-based things. Pwede subscription. Or pero yung una mo sinabi, it's like a marketplace. Yung convenience fee sa mga online marketplace. Na when you do the transaction inside, syempre, merong part doon. Kasi you use the app to connect and to get revenue So parang may part dapat or ideally nga yung app, yung business doon. Because you're using the technology, so it must be sustainable. But I've said nga, yung value na maibibigay ng technology as well is, di ba, sobra-sobra. Kumbaga, how much lang naman yung kung titingnan nyo. But if it solve problems or kumbaga, nakakapagbigay ng sa income streams sa mga tao. So I think, hindi naman ganun kalaki yung mga payments na ibabawas namin doon. Of course, we are studying it. But, unti-unti lang. The only thing lang kasi, that's why I want to talk with podcasts, with mga sumasali ko sa mga tech event. Because I want na ma-notice. And people hope that you support this one. Kasi, it's not about sa amin lang. Sa ating lahat. Kumbaga kung titingnan mo, ang laki ng ang laki ng kumbaga it is very scalable Kung titingnan mo lang siya sa Philippines, but if this one works here in the Philippines, actually my push here going to see and also Southeast Asia as well. Sa kada bansa kasi mayroong problema talaga sa sa work, sa unemployment, di ba? Speaking of tech events lang that you may want to join, plug ko lang, meron tayong events actually, ang Startup Podcast. We hold quarterly events. It's called Startup Meetups. Dito rin sa Wise Spaces. So, we'll invite you as well. Just to be clear lang sa picture, kasi when I first saw the name gigs, ang una ko naisip, yung mga freelancers, mga virtual assistants, mga online. Pero I believe you are positioning this na lahat no? Yes. Sige. All industry. Lahat nga ba talaga or tingin mo magkakaroon ng parang focus or kasi I see medyo tatlo yung distinction or baka apat. First yung mga freelancing, mga yung sila Upwork, yung mga ganyan. Yes. Minention na rin, no? Upwork. Second yung corporate, LinkedIn, ganyan, medyo ganyan. Third, yung mga smaller, hindi naman smaller, pero yung parang physical na gigs, like mga carpentry nga, if ever. So, lahat ba talaga, and possibly ba may segmentation siya sa app or halo-halo siya? How do you see that? Kanina, iniisip ko yun Typically, ang kasi dito is the opportunity nga. Ulitin ko, in every industry kasi, meron yung hindi tatamaan May maiiwan. So dito, it's like nga yung talent mo, skills mo, it's up to you kung gusto mo siyang gawing income. Yun yung push dito. Kumbaga, in one person, kung 2-3 kaya mong gawin yan, or kaya mong ibigay na i-renter na service, the better for you. Kasi naniniwala rin ako dahil yung buying power, if in kumbaga economy, ang buying power ng tao, mahina, kumbaga wala silang income, hindi siya iikot. Hindi maganda. Kumbaga, ang gusto ko, even yung mga nasa baba, kasama dito. Kaya sabi ko nga, dito, professional ka man, hindi, same hobby tayo o hindi, pwede tayo magkakasama dito. Kasama-sama. Sama-sama. It's not, kasi tingnan mo kung pupunta ka galing kang province or kaya hindi ka naman talaga dito, like BGC madalas, para ka may alienate.
Parang ang hirap naman. Gets mo? So, yung gusto ko, yung pagdating sa social media, pantay-pantay lahat tayo. Pagalingan na lang kayo on how you will market yourself. Kasi it's the same thing eh. Sa LinkedIn, pagalingan din your market, your kumbaga ang dami mong ilalagay sa mo, profile mo eh. To market yourself para makuha yung isang position. Dito naman, basta lagi yung tandaan dito, the more na masipag ka, the more na hindi ka tamad, kikita ka rito. Kung ano yung, kahit nasa, for example, pumunta ka ng Cebu. If gusto mo magkarpentero rin, dahil nagbakasyon ka, gusto mo pa rin kumita rin, tour guide ka eh. Dito ka sa Manila, magto-tour guide ka Intramuros. Okay, kung Siargao ka dati, sa Intramuros ka ngayon, or nasa Manila ka, gusto mo mag-business. Di ba? Kasi, that's your talent eh. Ikaw yan eh. So, pwede ka nilang i-hire. Walang problema rin. Magkakapera ka dito sa gigs. Yeah. So, pero basically sama-sama talaga. Parang talaga. ganun nga din naman sa LinkedIn. Tama naman. Tsaka pagalingan talaga mag-market. Parang sumagi na sa utak ko no, yung usapin sa mga yung tawag dito, diskarte o diploma. So, I think diskarte ang talaga dito. Kung LinkedIn man is paganda ng diploma, certifications, dito sa gigs, pagalingan ng diskarte and how you market yourself in your different skills or jobs. Kumbaga in addition lang, sir. Bali yung setup kasi ng sinasabi yung diploma and diskarte dito, kung meron kang parehas nun, mas advantage. Kasi 'di ba? Yun lang naman yung labanan doon eh. Hindi, although kikita ka pa rin kahit may diskarte ka. Sabi nga, kahit wala ka naman talagang diploma. But sometimes, syempre ang diploma, especially doon sa mga PRC license, mga civil engineer, even civil engineer. Eto naano ko lang rin kanina, parang papunta ako rito. Sabi ko, ang gigs talaga maganda. In what way? Kung ako is corporate ako working, I can do side hustle with this. Like for example, architect ako, engineer, pwede sa free time ko kasi binupok mo lang naman ako eh. So instead na dumiretso ka dun sa mismong law firm or sa architectural firm or construction firm na which is you can bargain here na mag-usap na lang tayo, ganito. License pa rin naman ikaw. So you can use that one. As well, sabi ko nga, eto pa. Sabi ko dito sa gigs, I'm just changing the setup of the workforce. Kasi, sometimes napansin mo, pickleball ngayon medyo yan, di ba? Medyo, sabihin na natin, medyo siya. Trending. Trending ngayon, hype. Sometimes, tayong dalawa, tatlo tayo. Kailangan natin paglaro, apat, kunyari. Kasi tatlo lang tayo. So, we are willing to pay another, pwedeng gigs partner yun eh. Yung missing. Diba? Nag-open pa ng mga bagong... Marunong ka mag-pickleball. I can do pickleball. Bayaran niyo ako. Laro tayo. That's the change ngayon. This is the trend. Nag-open ng bagong trabaho, kumbaga. Yes, even in basketball. Kulang tayo. Malakas sila. Magkano ba si ganito? Basketball yun. Even you are... Pero dito, guys, kailangan 18 years old. Legal ka. Okay. Para ka maging gigs partner. Kung magaling ka sa basketball, you can... Yun. Pwede niyo akong gawing teammate sa basketball. This is my rate. Di ba? Another opportunity. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. Ang nakikita ko lang dito, Roy, na parang kailangan mangyari, yung search, magiging super effective ng search. Kasi, kunwari, ayun nga, may naghahanap ng kasama sa basketball. Medyo niche yun eh, pero dapat pag sinearch ko yun, madaling unang lalabas yung mga nagmamarket as extra player, sa basketball. Parang player. Yung free player. Parang, I don't know the exact, parang freelancer din sila. Oo nga, no? Freelancer athlete. Ganda na so, na. Di ba? They can. Pagalikan sa marketing nga talaga. Kasi eto before then, I dreamed to become a basketball player. Yun yung sinasabi kong opportunity. Wala. So,
Di ba? Kaya nangyari, PBA may MPBL na. So pero kulang pa rin sa dami ng people who loves basketball. Tapos may naririnig kayong mga trend ngayon, ligang labas. But they are earning on that, ha? So ganun siya. Bilang ikaw basketball player, you can put basketball lang alam ko, companionship niya. Ano pa rin siya eh. Pwede magkaroon Work pa rin siya. Work pa rin siya Oo. kung titingnan. Oo nga, so it's breaking away talaga from traditional work, no? And possibly create more jobs or gigs na which is actually revolutionary if ma-pull off to ng maayos. Galing. Sige, I want to ask lang, Roy, more about you. Okay. Probably sa part na to, pag nakikinig, for those who are listening, no, baka mas nakaka-curious na sila sa iyo. So can you share a bit more of your background? You said na meron kang business, but specifically, yung business mo kasi medyo, hindi naman, pero traditional, medyo parang, pero this one is totally new, revolutionary nga somehow, no? So, bakit mo rin na-decide na gumawa talaga nito, gawin talaga to? Ano yung push talaga to start the startup, kumbaga? Okay. First and foremost kasi, bilang negosyante, businessman. So, businessman ka ever since? Or? No. I worked before when I graduated in Bicol, University of St. Anthony. So, shout out ko na. Shout out. So, Bicol ka pala. University, yes. So, I'm a management graduate. So, pumunta ako ng Manila. But I don't grow, kumbaga hindi ako lumaki sa Bicol. Dito talaga ako sa Manila. But time nga na sabi ko, opportunity-wise at hirap ng buhay, uwi ka ng probinsya. Then, yung lola ko, syempre, tinulungan. Nakagraduate ako. Hahanap ka ngayon ng trabaho rito sa Manila. Yung opportunity pa rin, pag graduate ka sa Manila, wala. Kasi may mga top school dito. Ang end ko ngayon, napunta ako sa waitering. Nag-waiter tayo. Sa Century Park Hotel. Oh. And then that Shout time, hiring ngayon, that was 2004 or 2005, if I'm not mistaken, hiring ngayon ang passenger cruise line. Yun yung booming ng cruising industry. Kami yung pioneering nung may bubuksan kasi yung Costa, shout out Costa Crociere. It's an Italian passenger cruise line. Hawak ng Magsaysay. Nagkaroon ng opening doon, job hiring. Gumaga, luckily, natanggap. True to on, pero ang ko na talaga, mag-business talaga. Kasi lola ko, negosyante rin kasi. So sabi niya sa akin, yan ang magpapaano sa'yo, hindi talaga trabaho. Ang push ko noon is maging kumuha lang ng puhunan. Pagkuha ko ng puhunan, magnegosyo ko. Yun na yung nangyari 2013, 2025 to 2013, nag-resign akong early in Magsaysay. Parang awol pa nga nangyari sa akin. So, nagbaka sa akin magnegosyo. I have a lot of businesses. Kumbaga, I started in RTW. We have 4 branches sa mga maliliit na mall. Yung mga RTW na mga malls sa mga What's RTW? Ready to wear. Okay. So, nagkaroon ako, yung pera ko, pinubunan doon. So, nagkaroon kami ng 4, nalugi. Sumunod, that's my failure, di nalugi. Ngayon, kahit mo humanap, nagkaroon kami ng computer shop. As well, rin kasi ko, sa mga sabongero dyan, ako ang pinakauna, I'm the first one to vlog talaga. In Sabong. Bagong, kilala naman nila si Roel. Shout out, SP Game Farm. Si Roel, which is big na sila, vloggers na yon. Ako ang unang sa pagsasabong. Sinabay ko na may RTW kami. I love sabong, but I don't gamble. Anong year yan? Anong year yan? 2014, 2015. Okay. Yeah. Oo. Tapos napagod na ako. Bakit? May YouTube na rin ako, almost 100,000 subscriber So may sa silver, YouTube. may silver play button ka na. Ay, bronze. Papunta na. Kinat ni YouTube. Kasi nga animal cruelty. Napagod ako. Doon ako parang napagod na gagawa ka na naman. Even Facebook, I have my channel, laging kinakat yun, binablock. Laging ganun. So napagod na ako. Sabi ko siguro hindi para sa akin yan. So traditional. Nagtayo ako ng isa. Kaya ako napasok sa tech naman. Nagtayo ako actually ng Click. It is a startup nun. Pero syempre wala naman talaga akong kaalam. Gusto ko lang magkaroon ng social media because I want yung mga sabungero dun mag-post.
Doon ako kaya nung ano ko yung mga kickstart, mga raid the fridge, things like that, nagka-idea ako. Pero kumbaga totally bubot pa. Kumbaga I'm not ready for it at talaga. Siguro alam rin ni Lord. So, yun, nalugi rin yun. Kumbaga, hindi ko rin kung paano pakikitain. Ang gusto ko lang, dun pumunta yung mga sabungera para mag-post kami na walang restriction. I will make my own, social media ng mga sabungero. Yun lang. Hindi ko rin alam kung paano siya kikita. Wala akong idea. Eto na. Nalugi yung RDW. Nag-cyber cafe naman ako. Internet cyber cafe. 4 branches. Sa Manila? Or Manila. Sa Manila? Saan? Quezon City. Oh. Yung branches ko sa Quezon City. And after nun, tinamaan ng pandemic. Eto. Kumbaga, binigay ko na yung bio ko dito. Lahat Kumbaga, ko lang. Pero isigit ko lang yung iba kasi may mga resume na corporate. Yung resume mo is hindi, this is good. This is actually super, ito yung perfect ka for gigs Pwede mong, yan yung portfolio mo yung mga business na yan Yan yung skills and mga nagawa mo And maybe other corporate, kumbaga, cannot see the value in that kasi hindi siya corporate ladder path. Pero sa gigs, perfect yung ganyan. And I believe maraming taong ganyan. So, you are also sharing, kumbaga, para makita ng mga ibang tao na may path, kumbaga, may... At saka to trust me. Kumbaga, kasi ang dami kong failures talaga. But, to tell you naman, in sa barko, nasa, na ako dun I started a bus boy, tapos, naging for promotion for buffet supervisor. Kumbaga, sa pinakababang rank. Sa pinakababang rank, going naman doon. But, give up ko yun. So, kasi gusto ko mag-negosyo. Yun lang naman yung doon. So, yun. Dire-diretso. Pagdating ng pandemic, nawala yung, yun nga, nalugi kami. Anong name ng com shop na yan? Rare Earth Portal. You can check also. Meron pa rin, nandiyan pa rin yung page, Rare Earth Portal. And you can see all of our branches doon. Okay. So, nagko-com shop din ako dati. Ayun. We have cyber cafe ka nga. Ganun. Tapos yun lang, I learned a lot doon sa mga ganong na business. Tapos eto na, nagloto naman ako. Dahil nga, na-stop So, loto. And then, doong time na yun, di ba sa pandemic, ano yung pinakasikat noon? Walang ginagawa mga tao. Yung ginagawa ng kadalasan. Ano nga ba nun? Hindi, nag-zoom. Online sabong. Online sabong. Yun ang bumuhay din sa akin. Kasi sabi ko nung time na nag-vlog, marami naging kaibigan, o mag-master agent ka. Which is, I am not, hindi ko kinakaya yun. Kasi nung time na yun, hindi pa illegal. Legal yun nag-legal. Tapos nung nag-illegal na, dahil nga, di ba, pinagbawalan ng government, so wala ka na naman hanap buhay. Yun nga, yung loto ko meron, but you cannot survive on loto lang. Loto, sorry? Anong loto outlet. Franchise ng loto outlet. Saan? Sa mall or sa labas? No, sa mga subdivision, sa mga ganyan. So, I have 3. Loto, yung sa PCS yes, loto. So, ang hirap din. Sabi ko, etong loto na to is not for me talaga. Kumbaga, for now, na para, makasurvive. Yun yung ko dun para makasurvive lang. Yung biyenan ko, eto na, pandemic. Nung yung benang ko, nagtayo ng tracking. Tracking business, which is yun, truck owner siya. Bilang kahit papaano, matanda, okay, ikaw maging CEO, ikaw ang kumausap ng ganito, ganyan. So, dun ako napasok sa logistics naman. Ang nangyari, pwede ba yun sabihin, nalugi kasi yung JJ Summit, yung petrochemical nila. Doon kasi kami doon kami naka-contract. Nalugi. Nagkaroon ng malaki kaming problema. Saan kami babiyahe susunod? That's time na nabuo ko yung R3 Logistics Solutions. Kasi kami, ang ginawa ko, so, ang hirap. Pag nawalan ng biyahe, papaano ngayon siya tatakbo yung mga trucks? Iintindihin pa ng mga unit owners. Ang ginawa ko, ako nagpa-accredit sa mga company. So, basically, ako nang bibigay ng biyahe ngayon. So, accredited ako sa Jollibee, Coca-Cola, yung Nature Spring, yan yung mga company. So, siniservisyohan ng logistics namin. And then yun,
Guys, sorry pero ikwento ko na lahat. Paano Okay, ako go. napunta sa insurance? Okay. Maybe you will ask, paano ka naman napunta Wait lang, yung logistics ongoing pa yan hanggang ngayon, no? Yes. So, then may insurance ka rin. Yes. Tapos ngayon, gagawin mo Ito yung ng gigs. Okay. This is the, kumbaga, ito yung journey ko. Galing. Pero galing from failures to serial entrepreneur. Most probably kasi, inaano ko rin may anak tayo. Siyempre, kailangan natin yun first Kabuhayan. Pangalawa, kumbaga life is too short, guys. To waste. Gawin nyo na yung mas the best nyo. Diba? Parang ganun. So, nangyari sa akin, paano naman ako naging ng insurance, nagkaroon ng problema yung ko. Nagkaroon ng problema yung truck namin. Nakadisgrasya. Wala akong, I don't have any idea. Ito yung maganda ron. Opportunity. Basta naniniwala kayo sa Panginoon, sa akin bibigyan niya kayo ng guide i-guide niya kayo, tsaka yung blessings, mahugulat ka. Hindi ako naniniwala sa sa mga insurance. Although, kailangan namin kasi business kami. Punta ako ron. Sabi nung biyanan ko, yun ito, kasi ikaw yung yung CEO, puntahan mo ron, dahil hindi nga tayo nakakonekta, kasi yung agent namin, hindi rin kami naayos. Punta ako dun mismo, sa mismong insurance company. And then sabi ko nga, yung guard, he gave me the idea. Sir, ano po bang sabi ko kasi we need to to make a claim kasi nahihirapan kami. Ganito ganyan. O di nagkakwentuhan kami. Pinakita niya sa akin, "Sir, di ba kayo may-ari nung Sabi ko, hindi naman may-ari, sabi ko, CEO ako. Sir, ba't hindi na kayo mag-ahente? Doon ako na parang, pwede ba yun? Paano? Wala akong idea. Eto, yun. Yung guard na yun. Shout out sa'yo, kuya. I forgot the name. Siya yung nagbigay sa akin ng access para, sige sir, eto ganito. Pagkatapos nyo dyan, sabihin niyo, pupunta kayo kay Miss ganito. Kaya nakausap ko yung branch, parang marketing head din ng company na yun, which is shout out Alpha Insurance. Yan ang partner ng Capital One Insurance and Surety. Doon ako nagkaroon. And then, nagkalasensya. I'm a licensed non-life insurance executive. At saka, lisensyado rin yung agency ko. And then, eto na yung going to gigs na ako. So, doon talaga nag-push yung buong buhay natin sa pagiging negosyante. Yeah, tsaka ang galing, no? Connected lahat Connected Ibig si gigs Nakikita ko yung parang pinagalingan niya Actually, dun papunta yan. Okay, I mean, ipapasok ko talaga lahat sila. Kasi, yun nga parang, siya culmination ng lahat diba? ng... Ganun. Another advice, I'm not that successful pero guys, another advice, pag papasok kayo sa business, lagi nyo tandaan, at least, magkakakonekta and alam mo. Kumbaga, never kang pumasok pag hindi mo pa perfect yung kada isa. Medyo tatagilid kayo dyan. Which is yung nangyari sa akin. Subok na subok. And sabi ko nga, I pay millions dun sa tuition fee. Diba? Nalugi kayo. Million. Tuition fee. So, lugi. Pero doon naman, pwede kang mag-bounce back. Doon sa tuition fee na yun. Pero at least to be fair, invaluable yung learnings na yun. Kasi not many people learn that way through failed businesses. And actually, hindi yan na-aaral sa school. Diba? Ayun. Anyway, ang curious ako now, yung bakit ka nag-business? Diba sabi mo, you have a path na sa barko, pero nag-business ka. Bakit? Dahil ba yun sa, pera? Or freedom din? Why business? Okay, basically, if you're working, even high-paying job, sa akin, it will kumbaga, uplift your lifestyle. May progress sa lifestyle mo. But if you want freedom, if you want, kumbaga, if you want yung sinasabing control sa... Kasi, sa totoo lang guys, hindi ka talaga yayaman. Hindi ka yayaman sa pagtatrabaho. It can only uplift your life nga. But, hanggang doon na lang yun Tapos na yun. After nun, tapos na yun. Hanggang doon ka na lang. And, lagi niyang tatandaan. I'm not saying pag trabahante ka kasi, isipin nyo na lang yan. Parang wear and tear tayo. Tools ka lang na pwedeng pag nasira ka na, tapos na. And, isa pa doon, sabi ko, bakit pinapayaman ko yung amo namin?
ba't hindi ko na lang, Mm. kumbaga gawin sa sarili ko, di ba? Mm. Parang, so kumbaga, sumusugal ka na rin. Parang ganun doon ko nakikita yun Sabi ko, kung eto, hindi ko naman inaano yung nagtatrabaho ka. Good yung magtrabaho. Kasi learning stage mo yun Pero huwag kang habang buhay dyan. Hindi ka magko-prosper dyan. May limitasyon dyan Tsaka, kaya si gigs, no, hindi niya pinopromote yung trabaho per se, but provider ka ng trabaho. So, para self-employed sa, na nagpo-provide ka ng service, ng skill for others. Anyway, so now kay gigs, no, do you have a team, parang a co-founding team din working with this? And paano nyo ginagawa or na-develop yung app? Okay. Sino yung programming mismo ng app? Okay, right now, ang ginawa ko very simple lang I have no money actually to fund bigla-bigla kasi it's a huge amount of capital. So what I did, diskarte. Doon na yung sinasabing diskarte. Kaya kung may diploma ka, may diskarte ka, kaya. Even you don't have that much capital. So leveraging as one network and then negotiation. Ngayon, right now, I don't have team. But I have partners who will do the platform for me. And last 2 days, we have a second meeting. Ano na lang yun, parang formality na lang. And then, pakunti-unti ila-launch na So, meron na kaming usapan, meron ng, kumbaga, alignment kung ano na gagawin namin. So, ang ginawa ko dyan, hindi ko talaga binuhusan muna ng capital. Kasi you're testing the water din Kumbaga, kumbaga, inaaral mo rin lahat. And, masusunog ka. Bilang negosyante, wag ka agad magbibitaw basta-basta So, ang ginawa ko ngayon, I negotiate. Pumayag naman sila. Shout out sa MWeb Solution. Yan, silang partner. Sa MWeb Technology Information dito sa Mandaluyong. They are the one. Yun yung magiging partner ko. Now, ang ginawa ko dyan, more on ako yung marketing. Kaya kung makikita mo, chairman, CEO, COO as of the moment. Kasi mas gusto ko, I have full control. Yun yung gusto ko kasi na madidiskartehan ko. Wala akong maraming dadaanan right now. Kasi kung maraming, it's okay yung sinasabing two heads are better than one. Pero sometimes there is always an exemption of that Kasi pag maraming dadaanan, mas matagal yung progreso. Unlike from sa akin, going to developer, tapos agad, sige, launch natin. Pag medyo eto yung gagawin natin. And then, paunti-unti. Kasi ako, ganun ako magnegosyo. Most probably hands-on. Tinitingnan ko sa pinakababa ako. Even I'm not the CTO, inaaral ko rin paano maging CTO. Kasi, para maintindihan ko, hindi kayo parang, eto lang gagawin. Receive ka lang na receive. Hindi. Ganun ang strategy ko. And then yun, once na magawa to, I hope you guys you support it. Pag nasuportahan nyo, that's the time. Fundings will come after ang push ko rito, you give value first. You give value first. After nyan, susunod na lang yan Yung mga and it's easy. Kasi nasa sales ako, it's easy to sell a product na makita dapat ng tao na gumagana siya. So, ganun lang. And yun, fundings talaga. Sa akin madali na lang kumuha ng fundings. It's very hard kung puro tayo kwento na wala kang pinapakita. Meet Lala, a freelancer who chose Gig Genius. Unlike many platforms that make freelancers pay just to apply, Gig Genius was built to put skills first, not spending. No pay-to-apply barriers, no bidding fees, just safer opportunities through dual system verification. Ready to experience the difference? Visit giggenius.io and join Gig Genius today. Education is evolving, and so are we. Introducing School Tech by Edfolio, your all-in-one school management solution. Built for schools of all sizes, School Tech bridges the gap between school and learning management. Driven by passion, School Tech makes educational technology accessible, affordable, and easy to use for schools everywhere. With an integrated approach, School Tech simplifies management across different departments
and enhances efficiency in operations. SchoolTech transforms the way schools manage, teach, and learn. SchoolTech, taking school management solutions to the next level. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. When nga ang launch, tsaka after launch, paano mo, or if it's okay to share, yung parang strategy sa pagkuha ng mga gagamit? Most probably that is a secret eh. Okay. Hindi naman. Pero of course, sabihin na natin, marketing will play a big role talaga. Okay. On the marketing side talaga. Kasi even we have a good products, even in sales, if even you have a good products, pag mahina ang marketing mo, hindi rin marireach ng tao, hindi rin maiintindihan ng tao. So kaya kung makikita mo, I'm doing vlogs as well. Para makikita na ipapaintindi ko na yung development pa unti-unti. Actually, nasa MVP stage pa rin kami and we are looking for mga beta tester pag once na ma-push namin yan. Then, from doon, tuloy-tuloy. So, ganun ang strategy yung gagawin ko. Pero, marketing will play a big role dito sa ginagawa namin. Kasi even we have a perfect, sabihin na natin, perfect na perfect yan. If the marketing fail, wala. Okay. Sige, final question na, Roy, actually, mag 1 hour na tayo. Nakwento mo na yung buong buhay. So, sorry. Yeah. What is the vision? Or parang, I know, feeling ko kasi yung utak mo and yung drive mo, very strong to do something. So, first, actually, I also want to ask you, what drives you rin talaga? Parang gusto ko papigain sa'yo. And second, hanggang saan mo gustong dalhin to? You mentioned kanina, baka lumabas nga ng bansa. Pero, kumbaga with yung app, for sure, patuloy-tuloy yung evolution niyan, yung features or whatever. So, hanggang saan mo gustong dalhin talaga, kumbaga, si Gigs? Actually, yun. Gusto ko kasi, it is made by all Filipino, for the Filipino, but scalably, globally. Yun ang push globally. And then, i-integrate into fintech as well. Yun yung yun yung nakikita ko sa ngayon. Then from that point, that's the time, ang negosyante kasi we need to adapt So I cannot give you the bigger picture pa, pero right now, that's big na for me. Lalo na pag nailagay natin to sa ibang bansa at ginagamit nila. So most probably, it's a big plus na yun Then, ang sunod doon, yung fintech na nga, which is another business din yun. Pero gusto ko rin, bigyan kasi yun ng push ang fintech because of the industry and the market share. Masyadong malaki ang fintech. Pwede rin tayo mag-scale doon. And another thing, marami kasi sa atin, businesses, na kung titingnan nyo, guys, lalo na yung mga Filipino, pansinin nyo, lahat ng mga pinagtatrabahuan natin, more on foreign. Kumbaga, hindi sa pag-aanong because they have the funds and capability, okay, given. Pero kumbaga, kung makapagtayo tayo ng mai-establish natin na from startup, medyo naging lumaki siya. So, that's a pride as well. And sabihin na natin legacy. Kasi life is too short talaga. Para sa akin, sobrang ikli lang. Kumbaga, kung hindi mo pa gawin, purpose mo. So, yeah. Parang I see niya din legacy. Legacy ang gusto mong mangyari. As well, sa anak ko, syempre. And then, yung generation through generation, actually, hindi naman kasi na yung para sa akin lang. For the whole, Filipino. Makagawa ng something na talagang makakatulong, kumbaga, makaka-impact actually sa Filipinos. And generation na sabi ko nga, di ba? Kung ma-establish to natin, establish natin. Yung susunod yun yung magbe-benefit nun. Legacy na lalampas sa ating mga buhay at henerasyon. Yes. Ayun, sige, thank you very much, Roy, sa pag-share sa, actually, very, ang laki ng gustong mangyari dito. And parang, this is,
kumbaga, what you see is something that can change possibly how we see work, how we see employer-employee, that dynamics, and possibly ma-revolutionize nga niya ang pagkakaroon ng hanap buhay ng mga Pilipino. Sige, thank you very much, Roy. If our listeners want to know more about you or gigs, baka mayroong gustong gumamit, baka may gustong maging partner, Yes. or mag-fund maybe. We are open, yes. So, We are how can they... Sorry, Gani. Yun guys, if you believe on the vision, so you can DM me on my Facebook profile. Open naman yan in public as well, yung Gigs Super app na Gigs, FB Gigs page. You can also PM me there. We are looking talaga for interns, for business collaborations, as well yung mga angel investors na naniniwala dun sa pinupush ko, vision ko. And mas magandang tayaan to. Ako na nagsasabi sa inyo. I'm very confident on this. Mas magandang tayaan nyo to kaysa tumaya kayo dun sa mga alam nyong hindi kayo sure. Pero dito, kung makikita nyo, yun lang naman yung akin. So, and also I'm giving also my 100% on this eh. Kaya, yung isang yung isang developer nagsabi sila, how serious are you? Ang dami mong negosyo, ganun. Sabi ko, it's only time, lang naman yan eh. Kumbaga, load management as well. At saka, hindi ko naman papasukin kung alam kong hindi ko kaya. So, ganun lang naman siya. So, nagwe-work ngayon eh. So, tuloy-tuloy lang. Duplicate lang ng duplicate. Tsaka gumawa tayo ng mas maraming apps or system na makakatulong sa Pilipinas. Yun lang. Makakatulong sa Pilipinas. Ayun, sige, thank you very much, Roy, sa ating conversation. And, mag-shoutouts lang pala tayo. May nag-comment lang, ang aming editor. Actually, baka magamit na rin ang gigs kasi he's actually our freelance editor. So, nagharap ng gig. Shoutout lang natin si Alan Antang. Ayun, sige, thank you very much, Roy. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Thank you very much to our 66 patrons. This episode is super powered by AskFlex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Cloud CFO. Cloud CFO provides expert accounting, tax, and payroll services for SMEs and startups using smart technology to deliver actionable financial insights. Architect Space Solutions. Architect provides ground station services, space data analytics, and technology supplies to grow the Philippines' role in the global space ecosystem. DiviCode Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain, smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Argum AI makes smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by Implement, turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.implement.co. School of Profits, Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners, built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner, early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloverly, all-in-one digital platform for property developers. Body Beauties, accessible and personalized diabetes self-management application. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. Wonderbrand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. This episode is powered by Pareto Consulting, Josie AI, Uplift Code Comp, Board Prep, Kanzen Barley, East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Jur.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Sugbudok, Agacon Aquafeeds, Juan Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Sirius MD. Support the podcast through the link in the description.